Pag-uusapan ho natin ngayon, mga minamahal kong mga kababayan. Sino ba si sino ba? Sino ba yung tinutukoy ni Maharlika na sinasabi niyang puting ahas? Ito pong sinasabi niyang puting ahas ay madalas po niya itong nababanggit. Hanggang sa ngayon lalo na kung ang mga pinag-uusapan ay patungkol po sa ating minamahal na Lisa Araneta Marcos, na kung saan asawa po ng ating minamahal na Pangulong Bongbong Marcos. Madalas kapag nababanggit itong si puting ahas, ang topic ko dito ay ang ating mahal na Pangulo. Yung ating minamahal na kapatid Martin Romualdez. Marami pong nagtatanong, sino ba talaga itong puting ahas? Paano nalalaman ni Maharlika ang lahat-lahat? At saan nanggagaling yung mga sinasabi ni Maharlika? Na bagamat siya ay nasa ibang bansa, abay detalyadong-detalyado. Kung titingnan ninyo, yung kanyang, kung papakinggan ninyo, yung kanyang mga sinasabi na para bagang nandoon talaga siya. Na kung saan marami po ang nagugulat sa kanyang mga sinasabi. Yan po ang tanong ng ating mga kababayan. Sa mga kababayan natin ngayon na nakatutok ko sa mga mahal natin na kababayan, pakishare ho nang sa ganun ay marami-rami ho tayong tumatalakay nito ngayon para humalaman ng ating mga kababayan kung sino po itong sinasabing puting ahas. Ang tanong, puting ahas nga ba? Puting ahas nga ba o bruhang ahas? Puting ahas o maitim na ahas? Alin doon? O siyempre, alangan naman sabihin ni Maharlika na ang nagbibigay sa kanya ng impormasyon, bruhang ahas. Hindi niya sasabihin yun, sasabihin niya puti. Kahit mangkukulam na ahas. Na ano nyo na ng konti-unti kasi nabanggit ko yung kulam. Nahulag pa ng pusa talaga tong pusa na to. Hay! Umalis ka dyan! Ahapon tuyo na nga lang ulam ko, kinuha mo pa. Talaga yung mga kapitbahay natin dito. Yung mga pusa nila, hindi marunong magano. Mga pusa ninyo, tali nyo. Mga kababayan, di ba nga, sa tuwing mayroong banat itong si Maharlika, lagi ho niyang nababanggit si puting ahas. Pero ang totoo, na sinasabing puting ahas dyan, wala pong iba, kundi si Amy Marcos. Si Amy Marcos na anak ng namayapang dating mayor ng Maynila na si Mayor Lacson. Bago yan naging sila ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr., yan ay naging binibining Maynila. Mutya pala ng Maynila. Nung nakita ni Mayor Lacson na maganda si Imelda, ang dati nating First Lady, minamahal na ina ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., nagkakilala sila. So yon, sa madaling salita, dahil di pa naman magkakilala ang ating First Lady Imelda Marcos at saka ang ating ama ng ating Pangulo, naging sila muna. No? So, nung naging sila, nabuntis siya ni Mayor Lacson, kasamaang palad, o sa kasamaang palad, natodas naman agad. Buti na lamang ay mayroon pong nag-alahuse. Ba't ko po nasabing mayroong nag-alahuse? Naalala niyo si Virgen Maria? Nung nalaman niyang buntis siya, natakot siya. Nangamba siya kasi paano siya pakakasalan ni Jose kung nalamang buntis na siya. Pero dahil tunay ang pag-ibig ng ating minamahal na Pangulong Ferdinand Marcos Sr.,
dahil tunay ang kanyang pag-ibig, kahit nalaman niyang medyo mayroon ng bata doon sa loob ng buhay na sanggol, o pitos pa lang, dahil 1 month pa lang siguro yon, hindi pa masyadong halata, pinakasalan pa rin ang ating First Lady Imelda Marcos ng ating butihing Ferdinand Marcos Sr. Ganun ho katindi yung kanyang pag-ibig. Sa totoo lang ho, ayon ho sa ating nakausap na talagang taga-Birak. Birak ba yun? Sa Ilocos. Actually, nakatira siya ngayon sa Lawag pero talagang kapitbahay daw nila itong mga Marcos. Kapitbahay na kapitbahay lang nila at ayon nga sa kanya, mula pa sa kanyang ama ay ilang taon na ho silang nagsiservisyo sa mga Marcos. Ito po ang nagbibigay sa akin ngayon ng impormasyon. Kaya po niya pinagkatiwala sa atin itong impormasyon na to dahil alam niya o alam nila na dito sa ating programa, bawal dito yung pakemi-kemi pa. Diretsuhan na tayo dito. Wala nang maraming dokumento. Wala nang marami pang alam naman nila kung totoo hindi yan eh. At makikita naman ng mga tao yan eh. Di ba? Sa totoo lang, nung pinanganak nga daw tong si Amy Marcos, gulat na gulat yung ating dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Akala niya, seahorse yung lumabas. Akala niya, hindi tao. Una baba eh. May nagtanong nga dito kung may lisensya ba daw yung baba ni Amy Marcos. Sabi ko, baka, kasi nakakagala eh. Dapat yung mga babang ganun, pinalilesensyahan yan, mahirap yan, matalas-talas din yan. Deadly weapon din yan. Diba? Mga kababayan ko. Ito na. Dumiretso na tayo dun sa ating topic. Kaya pala nakakapagsalita ng kung ano-anong paninira etong si Maharlika ay dahil nga sa mga impormasyon na ibinabato naman sa kanya ngayon ni Amy Marcos. Yung sinasabi niyang puting ahas na mukhang bruhang ahas pala ay si Amy Marcos yun. Na kung saan may matinding galit ho sa magkapatid na Marcos. Sino yun? Diba si Irene ba yun? Hindi ako nagkakamali. At saka si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Galit na galit siya sa magkapatid na ito. Dahil gusto niya, mas malaki yung kanya. Mas gusto niya. At gusto niya kung anong mamanahin ng mga anak. Kung anong mamanahin ng apo ng ating Pangulo, dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. ay hindi nang gusto niyang makakuha ng kanyang mga anak. Kaya nga lang, naudlot ho yun. Dahil nagpakita na ho ito ng hindi magandang pag-uugali, ipinaalam sa kanya. Kaya ho may galit talaga. Ito, plastikan na lang ho yan. Yung nakikita natin sa TV, hindi po yan totoo. Plastikan na lang ho yan. Pero totoo, may hidwaan ho ngayon. Si Amy Marcos sa kanyang ina. Galit na galit siya sa kanyang ina. Dahil gusto nga niya, yung kayamanan na dapat paghatian ng magkakapatid na Irene Marcos at saka ni Pangulong Ferdinand Marcos at ang mga apo na orihinal ng ating Pangulong, dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., gusto niya mapunta sa kanyang mga anak. Ganon ho kabuakaw sa kapangyarihan, sa pera itong si Amy Marcos. Mga kababayan ko, dahil sa gusto niyang gumante, dahil gusto niyang, total, alam niya na 10% lang makukuha niya dun 10% lang makukuha niya sa mga ari-arian ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Kaya ang gusto niya mangyari, makakuha ng malaking kapangyarihan
Makuha niya yung pinakamataas na kapangyarihan at mayroon silang gagawing manipulasyon. Paano ko nasabi? Ito ho yan. Hindi po ba ang ari-arian ng mga Marcos noon ay kinuha ng gobyerno? At gustong kunin ng gobyerno. Ninong gobyerno? Sinong gobyerno yun? Alam nyo na yun, mga minamahal ko mga kababayan. Maraming mga politiko na ginagamit na lang yung salitang gobyerno. Pero ang totoo, ginagamit nila yan para sa personal nila. Tama ako, hindi? Kasi pag may kapangyarihan sila, pag sinabi kasing gobyerno, makapangyarihan, na dapat sundin ni naman. Pero, tingnan nyo, na kung maaalala ninyo, mga minamahal ko mga kababayan, noong mga panahon na yon, ang tangi pong nakipaglaban at humarap sa korte, walang iba po kundi ang ating ginang o dating ginang Imelda Marcos at maging ang ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Samantalang ito si Amy Marcos walang ginawa. Kundi makipaglandian sa kanyang boyfriend. Mayaman siya eh. Wala siyang ginawa habang pinaglalaban ng ating dating unang ginang Imelda Marcos at ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr., yung kanilang karapatan, ito naman si Amy Marcos, nakikipaglandian sa kanyang boyfriend na kung saan nagpapakalikot. Kung ano-ano ang kanilang ginagawa. Bahay-bahayan, tulug-tulugan, kung ano-ano, alam niyo na ibig sabihin ko. Para ho makaganti, si Amy Marcos, gumagawa ho siya ng mga kwento. Mga istorya na sisira ho sa ating First Lady Araneta Marcos. Lisa Marcos pala, sorry. Pasensya na ho kayo. Para ho makaganti siya, kailangan niyang gumawa ng mga, marami siyang ginagawang kwento o sulat, ipapasa niya ngayon dito. Kay Maharlika, scripted naman ngayon. Para makaganti siya. Kasi, bakit kailangan niya sirain si Araneta Marcos? Si Araneta Marcos, ba't Araneta ako ng Araneta dito? Lisa Marcos pala. At bakit niya kailangan sirain si Romualdez? Kasi, gusto nga niya kasi makaganti. Kaya imbis na siya ay kumampi sa kanyang kapatid na sinisiraan ni Duterte, mas kumampi siya sa mga Duterte. Imbis na ipagtanggol niya sa harapan ni Duterte, ni Sara, ni Kibuloy, yung kanyang kapatid o nakababatang kapatid, hinahayaan niya na lamutakin, sirain yung kanyang kapatid sa ina. Dahil sa kanyang matinding galit sa kanyang ina at sa kanyang mga half-sister. Half-brother at saka half-sister pala. Ganon si Amy Marcos, mga minamahal ko mga kababayan. Para masira niya ang ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ang ating First Lady Lisa Araneta Marcos, kailangan niyang gamitin si Maharlika na kung saan gumagawa ng mga istorya, isang istorya na sa tingin nila ay makakasira sa ating mahal na Pangulo. Kaya doon sa mga nagtatanong kung sino ba yung puting ahas na ito, kumpirmado po, nalalaman natin na walang iba kundi si Amy Marcos. Mga minamahal kong mga kababayan. Dahil sa kanyang galit, sa kanyang sa asawa ng kanyang kapatid na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.,
Gumagawa ho siya ng kasiraan nito. Imbis na tulungan niya ang administrasyong Marcos, hinahayaan niya na sirain ng mga Duterte yung mismong kapatid niya sa ina. Ha? Sana inisip man lang niya, teka, kung hindi dahil sa ama, sa tunay na ama, nitong aking half-brother, baka sa kangkungan ako damputin, o baka ang asawa ko ngayon ay ganito, o baka ang buhay ko ngayon ay ganito lang. Hindi na inisip ni Amy Marcos yun. Alam niyo bakit? Dahil gusto niya ng mas mataas pa na posisyon, gusto niya na mas yumaman pa, higit sa iba. Ha? Kung nabubuhay lang ho ang ating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. ngayon, nalalaman ko na marami siyang isusumbat talaga dito kay Amy Marcos. Kaya sa mga Ilocano, lalong-lalo na dyan sa Lawag City, sa mga Ilocano, alam nyo na ang gagawin ninyo. Papayag ba kayong mga Ilocano na magkaroon kayo ng magkaroon kayo ng isang Pangulo o Vice President? Di ko alam kung sino sa kanila tatakbo kasing Presidente o Vice President. Si Amy ba o si Sara? Alam na ho yan ng lahat na talagang gusto nilang dalawa, puro babae ho ito. Sigurado ko pag ito naging pinakamataas na natin, leader, maglalandi lang tong mga to. Yung isa mukhang bruha, yung isa mukhang paa. Kawawa mga Pilipino kapag hinayaan natin na makaupo sila sa upuan ng mga mararangal na tao. Malamang, marami na ng basketballista mabibigyan ng gasoline station. Magsasawa ito si Sara. Balita ko nga, paano ko nasabi kaya magkasundo yan dalawa eh? Paano ko nasabi? Balitang-balita ho sa Ilocos. Yung asawa pala ngayon, yan ni Amy, ay inagaw lang niya. Inagaw niya, siguro inupera ng pera. Binilhan ng kung ano-ano. Kaya tuloy yan, dahil papilit. Pag kinalabasan ng mga anak nila, mga mukhang sapatos. Tignan mo yung mga anak ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., pati yung anak ng kanyang kapatid. Doon sa mga anak ni Amy Marcos, hindi ba mga mukhang sapatos? Yung iba naman mga mukhang medyas. Diba? Hindi nakataka-taka. Tignan mo naman yung yung mukha ni Amy Marcos, mukhang takong. Diba? Mga minamahal kong mga kababayan. Dahil sa inggit niya, yun, naging puting ahas siya ngayon. Puting ahas na lumilikha ng kasiraan sa buhay ng ibang tao. Isang puting ahas na ang ginagawa ay puro kademonyuhan. Isang puting ahas na ang binabato dito kay Maharlika na kapwa din niya mukhang tililing, ay lumikha ng kasiraan. Kaya ngayon mga minamahal ko mga kababayan, para malaman ng ating mga kababayan ang katotohanan kung sino ba itong sinasabing puting ahas na ito. Wala po kayong ibang pwedeng gawin. Siguro naman hindi mabigat para sa inyo na i-share ang ating pinag-uusapan ngayon sa ating mga kapatid. Siguro naman hindi kawalan sa inyo. Siguro naman hindi mabigat sa inyo na i-share ang bidyong ito. Para aware ang ating mga kababayan sa katotohanan na yung sinasabi ni Maharlika na nagsasabi sa kanya, nagsusumbong sa kanya na tinatawag ng puting ahas, yun po mismo ay si Amy Marcos. Ang title niya doon, ang binigay sa kanya na pangalan, puting ahas, pero totoo, bruhang ahas ho yan. Isang bruhang ahas na inggit sa ating mahal na Pangulo, maging sa ating ginagalang the First Lady, Lisa Araneta Marcos. Hindi niya matanggap na isa siyang lakson. Hindi niya matanggap. Kaya pala tingin niya nung bata pa lang sila, bakit ang gagwapo na ang gaganda ng kapatid ko? Bakit ako?
mukhang takong. Oh, nung nalaman niya na kaya siya mukhang takong kasi tatay niya, yung si Mayor Lacson, hindi naman sa pagano, talaga na mas magandang lalaki ako doon. Yung tatay niya mukhang bakya. Kaya nung kinumpara, pinakita sa kanyang katotohanan, hindi niya matanggap. No! Hindi to totoo. Oh, di ba? Oh. Kaya nga, sabi ko nga pati sa pagkatao ni Amy Marcos, tignan mo naman. Asawa ng iba, sinungkit pa niya. Ano ba ginagawa ng tatay niya dati? Asawa, sila na ng nanay niya. Oh. Sila ni si dating ginang First Lady Imelda Marcos, sila na ni Mayor Lacson nun. Kasal na sila. Oh, dahil sa sobrang gusto niya nga makatikim ng iba't ng putahe, ayun, inabot na high blood yata. Huwag kasi magkakakain ng kung ano-ano. Di ba? O, na high blood. Doon namatay mismo sa piling ng babae. Akala ng babae, tapos na itong sa kanyang kaligayahan. Ay pumayapa pala ng tuluyan. Gulat na lang siya, biglang tumigas. Mga minamahal kong mga kababayan. Oh, doon sa mga kababayan natin, wag po kayong matakot. Wala na pong visa yung kulam ni ngayon, ni Amy Marcos. Mga kababayan ko, papayag ba kayo? Nasisirain lamang ng isang puting ahas na sinasabi ni Maharlika na si Amy Marcos pala ang buhay ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ang buhay o pangalan ng ating ginagalang na First Lady Lisa Araneta Marcos. Papayag ba kayo? Siyempre, alam ko na sagot ng ating mga kababayan, hindi papayag yung mga yan. Ngayon pa, na alam na nila kung sino yung puting ahas na yan. Natatakot yung ibang vlogger na magsabi na ito si Amy Marcos, ang puting ahas. Kasi ma-impluensya daw. Kaibigan daw ni Duterte. May kakayanan na magpapatay. Mapera, maraming alagad. Maraming vlogger na hindi nila masabi kung sino ba talaga si Amy Marcos. Tanging dito nyo lang maririnig yan. Sapagkat dito, katotohanan ang sinasabi. Katotohanan na dapat nalaman ng ating mga kababayan. Diba? O ngayon, lilihis na naman yan. Gagawa na naman ng mga paraan niya mga yan. Magbabayad na naman yan ng mga tao. Ikaw na umangkin. Sabihin mo, ikaw si puting ahas na tinutukoy ni Maharlika. Diba? Ganun lang kadali yun Pero kahit gumawa pa sila ng ibang mga pamamaraan para maitanggi ang ating sinasabi dito, alam din ng taong bayan yan. Wala namang ibang mayroong masamang plano sa ating minamahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kundi itong bruhang ahas na ito. Dahil gusto nga niya makaganti sa magkapatid na Irene Marcos at dito kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pasensya na ho kayo Kaya mga minamahal ko mga kababayan, sa tuwing kayo po ay makakarinig na kung ano-anong sinasabi ni Maharlika, isipin nyo na lang ho ang nagsasalita dyan si Amy Marcos. Isang bruha na gusto makuha ang lahat. Pagmula sa ari-arian, pati kapangyarihan. Mga minamahal ko mga kababayan, kung ano man ang sinasabi ni Maharlika, kung ano man ang kanyang binabato, sinasabi, tingnan nyo dito tungkol dito sa droga. Tungkol sa droga, yung sinasabing pulburon, may video daw. May video. Mga minamahal kong mga kababayan, tandaan nyo to ito pong masasabi ko. Bago pa po tumakbo ng pagka-presidente ang ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr.,
Marami na pong mga kritiko, marami ng mga politiko at iba pa. Ha? Ang nag-issue tungkol sa kanya, patungkol ho sa droga. Ha? Lahat ho yun, nalagpasan niya. Yung mga pagsubok na yun. Lahat na lang humamon sa kanya ng drug test. Lahat ng pinakita niya. Malinis ang ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mga minamahal ko mga kababayan, mas maniniwala pa ang taong bayan na itong si Amy Marcos ay araw-araw nagsasabu. Paano ko nasabi? Tandaan ninyo, ha? Kung sino ang drug lord talaga dito sa bansa natin, di ba't mga Duterte? Malamang, araw-araw na nagsasabu itong si Amy Marcos, tingnan mo yung muka. Mukhang hindi na natutulog. Dahil sa kasabikan na makuha ang pinakamataas na kapangyarihan at ang kayamanan ng mga Marcos. Alam ko, pag siya ay naging nailagay sa posisyon, sa pinakamataas na posisyon, gagamitin niya yun para mapunta sa kanya yung kayamanan ng mga Marcos. Isa po yan sa ibinato sa atin dito, isa ho yan sa pakay talaga ni Amy Marcos. Kaya siya nakikipagsabuatan ngayon kay Duterte na binilinan ng tsuhin ni Amy Marcos na original na si Sison. Ha? Si Joma Sison na kung saan kamag-anak mismo ng kanyang ama. Na si Mayor Sison Lacson. Mga minamahal kong mga kababayan. Isa po yan sa plano kaya po nagpupumilit. Kasi, tingnan nyo ayon ho sa ating nakalap na impormasyon, kaya po kumakampi itong si Amy Marcos sa mga Duterte dahil meron ho silang deal na kapag nanalo sila, pag natulungan ng mga Duterte si Amy Marcos na magkaroon ng kapangyarihan o pinakamataas na kapangyarihan, pagtutulungan nila ngayon na agawin, kunin ang ari-arian ng mga Marcos. Nakuha ninyo mga minamahal ko mga kababayan? Isa ho yan sa plano ni Amy at ng mga Duterte. Isa ho yan sa plano nila. Natuklasan ng mga Duterte na talagang napakalaki pala ng ari-arian ng mga Marcos. Kaya nagkaroon sila ng pag-uusap. Sige, tutulungan ka namin. Ganun pala kalaki, no? So, anong gagawin natin? Ganito, sirain natin si Amy, sirain natin si Lisa Araneta Marcos, sirain natin yung kapatid ko. Sirain natin si Romualdez nang sa ganun. Mapunta sa atin yung kapangyarihan nang sa ganun. Makuha natin yung mga ari-arian ng mga Marcos. Ngayon, kayong mga Ilocano, Ilocana, papayag ba kayo na magwagi yung maitim na plano ni Amy Marcos? Na dapat naman talaga ang apelyido na yan, Amy Bruja Lacson. Pero hindi ko na tatawagan na hindi ko na tatawagin na Amy Marcos yan. Yung mukhang takong na yan. Ang dapat na tawag natin dyan, hindi ako makabultahin ng sigaw Dahil, mga minamahal kong mga kababayan, magkaisa ho tayo. Labanan natin yung puting ahas na ito na sinasabi ni Maharlika. Pero sa atin, ang tawag natin dito, bruhang ahas. Maharlika, magagalit ka na naman kay Epifanio Labrador kasi nabuking kita. Naman talaga, Nung sinita kita dahil yung mukha kang addict dun sa sa salamin mo, binago mo. Okay lang, at least nakikinig siya sa payo ko. Mukha naman talaga siyang mongoloid dun sa dati niyang salamin. Diba? Mga minamahal ko mga kababayan, huwag po nating hayaan. Alam ko, gagawa pa po ng gagawa
ng mga kasiraan itong si Amy Marcos. Kaya pala ganun-ganun na lang ang ginagawa ng mga Duterte at malakas ang loob ng mga Duterte na siraan mismo sa harapan ni Amy Marcos yung kanyang kapatid dahil siya mismo ang author. Siya mismo ang may pakana nito. Sirain nyo yung aking half-brother. Sige na, sirain nyo para sa akin. Susuportahan kita, Duterte. Susuportahan ko kayo. Basta ang importante, masira nyo ang mga Marcos, mapunta sa akin ang ari-arian, mapunta sa akin yung mga bagay-bagay na gusto ko. Dahil sa kasakiman, dahil sa pagiging makasarili ni Amy Marcos, dahil sa sobra niyang sugapa sa pera, nagagawa niyang traidorin yung kanyang half-brother. Mga minamahal ko mga kababayan, papayag ba kayo na magkaroon tayo ng isang katulad ni Amy Marcos? Tandaan ninyo, kung nagawa niya mag-traidor, kung nagawa niya mag-traidor sa kanyang half-brother, sa kanyang half-sister, magagawa din po niya, mas magagawa niyang mag-traidor sa ating bansa. Tandaan niyo ho yan, mga minamahal ko mga kababayan, hindi po ako nagbibiro dito. Kapag ang isang leader, tandaan ninyo, ay hindi magandang ehemplo sa loob ng kanyang pamamahay, paano siya magiging ehemplo sa pagiging leader ng ating bansa? Nakukuha niyo po punto ko? Kung nagawa ni Amy Marcos na mag-traidor sa kanyang kapatid, mas magagawa niya o mas magagawa nila na mag-traidor sa ating bansa, na kung saan ang malalagay sa alanganin ay tayong mga Pilipino. Tayong mga maralita na walang kalaban-laban. Ngayon, habang maaga pa, habang malayo pa, yung halalan para sa pagkapangulo, magkaisa ho tayo na ipalaganap sa lahat ang katotohanan na sinasabi ng iyong abang lingkod. Kaya nga tulad na sinabi ko sa mga nanonood ngayon, may cellphone kayo, ikalat nyo. Yan lang po may tutulong, may tutulong nyo sa akin. Mga minamahal kong mga kababayan, ako kahit may sakit ho ako, may nararamdaman ako, sinisikap ko na maihatid yung mga katotohanan na dapat malaman ng ating mga kababayan. Kahit alam kong hirap na hirap ako. Kaya sana ay pahalagahan ng ating mga kababayan yung sakripisyo na ibinubuhos natin sa programang ito. Kaya mga kababayan ko, sana ho ay hindi masayang yung ating mga paglalantad ng katotohanan dito. Kaya alam nyo na, kung ano man ang sinasabi ni Maharlika ngayon sa kanyang channel, isipin nyo na lang na si Amy Marcos yan na nagbigay sa kanya ng impormasyon para lamang masira yung kanyang half-brother, half-sister dahil sa kanyang pagiging luka-luka. Yan lang po yun mga minamahal ko mga kababayan. Kaya doon po sa ating mga kababayan, mabuhay po ang ating inang bayan. Maraming salamat po.